Grabe itong, baha na nangyari nung nakaraang, kasagsagan ng, kalakasan ng ulan dito sa buong Pilipinas na 'to, 'di ba? Yung, nakaraang ulan, isang linggo halos o mahigit isang linggong, walang pasok ang estudyante. Ito po yung, nakakalungkot na pangyayari na sa laki ng, perang inilabas ng ating pamahalaan para sa mga flood control, lalo pang lumalala ang ating, problema sa pagbaha dito sa atin. At, nakita ko at, siyempre iba ang, dating sa mga tao niyan, pero yung mga tao hindi na po ata kumikibo. Nasanay na sila na, makita na kapag umuulan, talagang, bumabaha. 'Di ba, hindi ko ano, hindi ko malubos isip kung bakit, ginagagawa o ginagawa ng ilang mga ganid na politiko itong, kamkam ng, pera ng bayan sa pamamagitan ng flood control. At yung flood control na 'yan ay hanggang ngayon ay, nawala na. Hindi na hindi na pinanagot ang mga politiko na sangkot diyan. Pero, by the way, okay na 'yan. Nandiyan na 'yan. Talagang hindi nila pananagutin ang kanilang mga sarili. Pero sana mahiya naman po tayo sa taong bayan, lalong-lalo na, naku po, yung mga talagang, may direktang kaugnayan diyan. Hindi natin naisip ko ngayon, 'di ba? Nakita ko kasi sa lungsod ng Maynila yung, ginawa nilang preparasyon sa, baha. Ngayong, alam nilang darating na tag-ulan. Biruin yun, nakaraang summer ang, lungsod ng Maynila ay, bungkal ng, kanilang mga kakalsadahan diyan at lalong-lalo na itong paikot ng, Manila City Hall. Dinagdagan nila at nilakihan nila ang, mga drainage system diyan. Pero effective ba? Talagang, nakita natin at, nasubaybayan natin ang paligid ng Manila City Hall nung, kasagsagan ng ilang linggong ulan, hindi man lang binaha. Oo, nakita natin yun at, nandun tayo. Mayroon pa nga tayong vlog doon na tiningnan natin ilang oras nang umuulan pero yung, paligid ng, Manila City Hall, hindi man lang nagkaroon ng, kahit na kaunting tubig. 'Di ba kung kaya ng lungsod ng Maynila na agapan ang pagbaha, kaya din siguro ng, mga ilang lungsod. At lalong-lalo na kaya din siguro ng pamahalaan na gawin 'yan sa buong Pilipinas. Kung, ang, mindset nito ni, Yorme, nakuha lang nitong mga, nandito sa national government, naku, mababawasan ang problema natin sa baha. Pero, sa tingin ko ang, nangyayari ngayon puro lang sila inspeksyon ng, mga drainage system, mga pumping, station, puro lang sila inspeksyon. Wala rin naman nangyayari kahit na anong gawin yung pag-i-inspect diyan. Kung hindi natin na-actionan diyan, yung baha nandiyan pa rin 'yan. 'Di ba? Nakita niyo si Vince Dizon nagmumura na kung ano nung pinagsasabi. Payo lang natin kay Secretary Vince Dizon na hindi po na makukuha yan sa pamumura, ay gawin natin at, patrabaho natin, ulitin na natanggap na po ng mga Pilipino na ninakaw na yung pera dyan sa flood control. Pondohan na lang po natin ulit at, siyempre kapag pinondohan natin ulit yan, sana bantayan na natin na talaga mapunta sa mga proyekto ng DPWH yung perang ilalabas ng pamahalaan. Kung, pagkakatiwala naman natin yan sa mga, congressman, sa mga senador, naku po, maawa na po kayo. 'Di ba yung mga, congressman, yung mga ilang congressman ginagamit na yan ng, mga resources nila ngayon, nagagamit na dahil, papalapit na ang, national election ulit. Yung iba may nakikita ako nagbibigay na ng mga ayuda, mga AYEX, mga tupad-tupad at yung mga guaranteed letter na naman. Akala ko ba wala na sa congressman 'tong mga guaranteed letter na 'to? Bakit nabalik na naman sa kanila? Hindi ko alam kung, itong mga 'to, pakanahan lang nila, eh. 'Di ba may kakilala nga akong congressman dito sa lungsod ng Maynila, wala nang ginawa kung magbigay ng mga ayuda, mga AYEX, mga ganyan. Samantalang pagdating ng mga kasagsagan ng tag-ulan, hindi natin nakikita sa lansangan.
Nagtatago ata sa bahay nila. Kaya alam mo minsan ang may kasalanan din nito yung mga tao. Kung sino-sino na lang ang ibinoboto nila, mga wala namang alam. 'Di ba, nakita natin yung problema natin sa baha. 'Di ba, nagfo-focus sila ngayon sa problema sa baha natin, ini-inspection nila lahat, tinitingnan nila at ang sabi maglalabas na naman daw ng panibagong pondo para ayusin na itong mga flood control natin. Okey na po 'yan, maglabas kayo bas bantayan niyo lang po kasi nakasubaybay po sa inyo mamamayan. Kapag inulit niyo pa po yung mga ganyang ginagawa natin, ewan ko na lang. 'Di ba, masyado tayong nagko-concentrate mula pa nung umpisa hanggang ngayon nagko-concentrate na tayo dito sa siraan system dito sa ating gobyerno. Nandiyan sa impeachment, kung ano-anong binabato sila-sila nag-aaway-away. Kaya anong nangyari? Sinong apektado lubusang apektado ang mga Pilipino diyan sa mga pinaggagawa na itong mga 'to, binoboto natin, sinuswelduhan ng napakalaki, nangungurakot pa, tapos wala namang silbi. 'Di ba? Yun yung mga kailangan nating ayusin at sana ang susunod na mamumuno sa ating bansa itutukan niya. Kaso nga lang hindi, eh. Kahit na sino po ang maupo diyan sa Malacanang, nandiyan po kasi yung utang na loob system. Yung utang na loob system, ayan na po ang hindi mawala. 'Di ba? Kung sino-sino na lang pinapasok natin sa kabinete. Samantalang yung mga taong bayan, hikahos. Naghihirap na, babahain pa. 'Di ba? Yung ilang mga ganid na politiko, yan, nandiyan sa malalaking bahay, hindi sila inaabot ng bahay. Kasi yan, bago yan bumili ng bahay, siyempre tinatanong muna niya yung history kung yan ba'y binabaha. Dapat makatikim din itong mga kupal na ilang mambabatas na to na ng baha, para maranasan naman nila na maglimas ng tubig. Pero in fairness, talagang maraming bumilib sa ginawa ng mayor ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno Magoso dahil sa maagap niyang paggawa ng ilang mga drainage system dito sa lungsod ng Maynila at talagang nasa isip niya na palapit na ang tag-ulan at babahain na naman, problema na naman ang mga Manileño. Pero nakita nyo no nakaraang ilang linggo na nag-uulan. Hanggang ngayon umuulan pa. Nakita nyo ba na si Yorme pumunta ng mga may baha na kasi kumpiyansa siya na hindi gaanong maapektuhan ng bahain man ang lungsod ng Maynila. Madaling mawala. Nakita mo na nga yung Manila City, chill lang si Yorme kasi wala siya nakikitang bahay. Diba? Kahit gaano kalakas pa yung ulan na yan. Ang kinakatakot lang yung mga karatig lungsod natin, talagang nilulubog talaga sa baha. Diba? Nakita. Ganyan lang kami rito sa lungsod ng Maynila. Kaya dapat medyo humingi tayo ng konting advice dito kay Yorme. Yan lalo-lalo na sa national government na kung paano maibsan ang problema sa baha. Kaso kung puro lang tayo salita at puro lang tayo inspeksyon, wala po, hindi po maiibsan ang problema ng Pilipinas sa baha. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Susunod may part 2 pa to at share po natin ang ating mga ibang nalalaman kasi medyo umuulan na naman.